Magandang umaga sa inyo lahat, ang haliman hapon ng gabi. Brother Joe ito muli ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan para magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos at magkaroon man lang ako ng pag-share sa inyo ng about the Word of God. At tandaan ninyo na ang Biblia kailanman ay hindi pwedeng baguhin. At mananatili ang Biblia na salita ng Diyos. Whatever written dito sa Biblia ay hindi kayang baguhin ng tao yan. Hindi pwedeng mag-adjust ang Biblia para sa kagustuhan ng mga tao lamang. Kundi dapat ang mga tao mismo ang mag-a-adjust para ang Biblia ay kanyang maisapamuhay at maunawaan. Kakanta lang ako ng isang song. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Muli ako ay nagbabalik para makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Kung mapupunan ninyo dito sa YouTube program ko, ako ay nagsasalita ng whatever na napapanahon sa kasaysayan ng ating mundo o iba pang mga bagay na pwede ko ibahagi sa inyo. Dito sa, alam nyo, dito sa lugar ko, merong mga courses na not theological, but it's like a Bible school dito. Meron ako mga kopya nila, mga ina-itemize ko yan na ano. Kasi meron akong background ng Bible school. Nag-Bible school ako sa Philippines. Sa isang theological school.
doon. Although naka 1 year lang ako bago ako mag-aral ng yung tinatawag na gusto ko. Kasi sa Pilipinas talaga, gusto ko mag-criminology muna. Pagkatapos kukuha ako ng law. Kasi yun muna ang basic tapos mag-aaral na ako ng law. At least masusuportahan ko yung sarili ko doon. Kaso hindi nangyari, nakarating ako ng Amerika agad. So dito pumasok na lang ako nag-join ako ng military dito. Pero sa Pilipinas ako natapos ng college ko kasi uso noon sa Pilipinas yung alam niyo ba yung PEPT test, acceleration, di ba? Ano lang ako noon natatanda ko second year high school. Nag-take ako noon sa Manila o Pasay, ganun. Sa Department of Education, Culture and Sports pa yata nun. Ano lang sa akin, yung tatry ko lang. Just in case na... Kasi ayoko na mag-high school kasi boring pa, ganun, parito, papunta ganun. Nag-test ako. Hindi alam ng teacher ko na... magte-test ako. Ma-absent ako. Nag-test ako. Pagkatapos nun hindi pa ganoon dati kahigpit. Ewan ko nga mahigpit Pero talagang yung gustong mag-test, bibigyan ka ng chance Hindi ko alam kung paano ko nagawa basta pumunta ako ron nag-apply ako Tapos yung nag-test ako, maghapon yun siguro mga 6 hours gano'n. Ang baong ko lang nun 8 hours. 8 hours pala. Ang baong ko lang nun, 2 nilagang itlog, tsaka konting asin. Wala akong pambili ng ng pagkain Yung ibang mga nagte-take ng test, may mga baon sila, tsaka may mga sasakyan nakaparada dun sa para silang nagpipiknik lang, may mga sila. Ibig sabihin, mga well-to-do sila, mayayaman. Ako lang siguro isa sa mga mahirap to. Yung iba siguro nagbaon lang ng Ganun din mahirap na katulad ko. Pero marami mayayaman, mga nakakotse sa isang building school na gano'n. Kumukuha ng test. Tapos nandun yung mga teacher, yung mga nagbabantay, gano'n. May oras yun. Kukuha ko. Pagkatapos nun, hopeless na ako. Sabi ko, bahala na kung papasa ko, ano lang natatandaan ko. Kasi ang ginagawa ko, nagre-review ako. Ang review ko lang, wala naman library sa Pilipinas talagang mali pa pumunta ka sa Maynila. So, ang ginawa ko, isang beses lang ako pumunta sa Maynila, sa National Library doon. Nag-search ako. Yan yung mga science, mathematics, ganyan. Pagkatapos nun yun, inintindi ko na lang yung mga sentence kasi naman talaga Tapos nun, in God's purpose, nakapasa ako. Tapos nakuha ko na kaagad, sinabi sa akin, kasi meron kang days na pupunta ka ro, i-check mo kung papasa ka. Pumunta ako, pinahanap yung pangalan ko, hinahanap. Biniro pa nga ako ng isang wala pangalan mo rito sige, salamat sabi ko, alam mo, bumili sa tindahan. Sige, wala akong chicharon. Sige, alis na ako. Teka, sabi ko, eto. Sige, mag-college ka na, graduate ka na. Yun, tuwan-tuwa ako nung time na yun. Tapos nag-aaral na ako ng Kaya, kasi, sa aking pagkatao, ayoko nang niloloko ko. Sabi ko nga sa inyo, pinanganak ako sa isang religion. Alam niyo yung mga Catholic religion, di ba? Pinanganak ako ron. Kahit ako bata pa lang ako, sinesearch ko Tinatanong ko yung mga tiyahin kong mga religyosa, saan ang galing ang Diyos? Ganun siyempre, hindi nila masasagot yun. Yung mga ganun. Bata pa lang ako, nag-iisip na ako, tumitingala ako sa langit. Sabi ko, kung merong Diyos, asan siya? Gusto kong malaman, gusto kong makita, gusto kong Pagkatapos nun, nung pa ako nun, mga 7 years old, grade 1, ganun na ako. Lumalabas ako ng madaling araw, tumitingala ako sa yung papawid. Minsan umakit ako sa bubong Tinitignan ko yung... Kasi maganda panoorin masarap sa pakiramdam. Yung nakikita ninyo yung araw, lumalabas, bago sikat ng araw. Tapos nakikita niyo yung paligid doon, may mga punong matataas na kawayan doon sa kapitbahay. Doon sa malayo. Sa may palaisdaan doon. Kikita niyo. Tapos ilog yun. Ito sa palaisdaan. So, sarap ng pakiramdam. So, ganun ako nun lagi. Minsan, hating gabi, napapagising ako. Mga 1:00 ng madaling araw. Lalabas lang ako
para tumingala doon sa langit eh. Ano kaya darating kaya ang Diyos? Ganun. Bababa kaya siya? Ganun ang mga anaano ko noon dati. So hindi ako magpapaloko at alam ko na yung kalokohan ng mga religion. So kahit sa Pilipinas, kahit dito yung mga religion dito. Alam ko na yung mga ano nila, yung mga style nila, yung hindi ako papayag na ako yung maloko ng mga yun, no. Hindi ako magpapaloko. Ayun ang ibig sabihin. Yung kinanta ko kanina, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. So, napakaganda na meron pala tayong kaibigan. Na yung kaibigan na to ay 2,000 taon na nakalilipas, ay naging kaibigan din ito ng mga disipulo. Naging kaibigan ito ni Apostol Pedro, Apostol Juan. At sila magkakasamang kumakain. At yung 3,000 katao hanggang 5,000 katao din, yung susunod na grupo, ay pinakakain ng Panginoon. At binubuhay niya ang mga namatay at ang mga may sakit ay pinagagaling. Inililigtas ang mga taong ang kanilang buhay ay puno ng kasawian. What a friend we have in Jesus. Nung nakaraan, ay nagturo ako ng about sa second coming. Kasi trending yan yung panahon ng Israel ngayon. At maraming mga preacher o mga Bible nagkukwento na binibigyan nila ng series, parang telenovela, kwento, ganito mangyayari, ganito. Pero wala naman sila sa sitwasyon na yun. Parang wala ako sa sitwasyon na yun, pero hindi ko gagawin kwento na gano'n. Yung sa akin, whatever the Bible says, at nakikita natin na ito, kung ano pa yung mga accords na tinatawag, decree na ginawa ng mga bansang ito, ay makikita natin na nandun na tayo, nakahulog na yung kumbaga sa nakahulog na yung form ng simento. Alam mo yung forma ng simento, di ba? Pag tinatayo yung poste, nakahulog na ron, nakalagay na yung form, bubuhusan na lang ng simento yon. So, ganun ang aking, nakikita tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Israel. Kasi ang Israel, ang tinatawag nating orasan, relo natin yan yung Israel. Kung anong mangyayari sa kanya, ay nakasulat sa Biblia yon. Lahat na nangyayari sa Israel ngayon is in the Bible. Kaya ito yung pinaka-timetable natin ng bansang Israel. Ang pamagat ko rito ay ang Antikristo at ang kanyang mga grupo ng mga bansa. The Antichrist and his group of evil nations. Sa Ezekiel chapter 38 verse 1, makikita natin dito na titingnan natin sa English. So yung Ezekiel 38, sisimulan ko sa verse 1. Ang sabi rito sa Ezekiel 38 verse 1. Ito ay ang future ng Israel. Ang sabi rito sa verse 1, and the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, and the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. And say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn thee back and put hooks in thy jaws, and I will bring thee forth and all thine army, horses and horsemen, all them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shields and helmets. Gomer and all his bands, the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Be thou prepared and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. After many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste.
but it is brought forth out of the nation, and they shall dwell safely, all of them. Verse 9, thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy bands, and many people with thee, thou said the Lord God. It shall also come to pass that at the same time shall things come into my mind, and thou shalt think of evil thought, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages, I will go to them, they that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates. Verse 13, ang sabi rito, Sheba, lalaktawan ko na, Sheba and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey, to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil? And therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, thus saith Lord Gog, in that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it? Tutuloy ko na lang dito sa verse 17 na. Thou said the Lord God, art thou he who of whom I have spoken in old time by my servants, the prophets of Israel, which prophesied in those many years that I would bring thee against them? And it shall come to pass at the same time, when Gog shall come against the land of Israel, said the Lord God, that my fury shall come up in my face. Hanggang dito na lang natin mapasahin. King James Version. Sa mga, kasi ito, na-search ko na ng todo to. Tsaka matagal ko nang paulit-ulit na binabasa to. Nakaretinan sa ko to. Sa memory ko to, tsaka sa mga pinag-aralan ko. Sa eschatology. Ito, itong na. Maraming nag-explain na ginagawang parang telenovela o drama o Hollywood movie. Yung dating. Pero ito, this is a serious matter to. Kapag hindi ninyo alam yung ganito, especially current events, one of my favorite subject noon nung elementary ako sa Philippines, yung current events. Yan. Yung mga nangyayari sa Egypt noon, nangyayari sa Middle East, pinag-aaralan namin yun. Noon, yung panahon ko noon, talagang dun totok ang mga English, mathematics, tapos yan, yung mga Filipino history, especially yung current events gustong-gusto ko. Yung iba gusto recess, yung recess time. Pero ako, siyempre kasama yun, pero mas gusto ko current events. Sino sa inyo ang naniniwala na may second coming? Kung gusto ninyo na i-press yung thumbs up, it's up to you. Meron ba second coming ang darating? Yun ang tanongan. Merong second coming. Ang tanong dyan, kailan? Yun ang ron eh. Kailan mangyayari yun? Sinabi ng Panginoon Kristo na darating siya. Sabi niya, nasa mga pintuan na siya ng langit. Pero hindi niya sinabi kung kailan. Kasi nga, ang pinaka-focus dapat ng ating atensyon ay ang nangyayari ngayon sa Israel, especially sa Israel, sa Middle East. Kaano meron doon? Yung binasa natin na to, ang mga karakter na binanggit dito, merong Gog. Yung Gog. Sabi nila, ano yung Gog na yun? Magog. Sinasabi ng iba, ano yan? Russia yan? China yan? O ano yan? No. Hindi nang binanggit kasi Hebrew word to eh. Gog. Ang ibig sabihin ng Hebrew word na Gog ay mountain or summit. Mountain. Sa Russia, sa salitang Russian, ang salitang mountain sa kanila ay Gora. Gora. So, merong letter G, di ba? Kasi, pag-aaralan natin, dapat malaman muna natin yung etymology ng isang lengguwahe.
o ng isang place o ng isang pangalan kasi may root word yan. Merong pinanggalingan yan. Kaya dito makikita natin dito na ang summit o ang mountain sa panahon natin ngayon na ginagamit, tulad halimbawa, just recently si Trump pumunta doon sa NATO, yung meeting nila, meron silang summit. Ang summit sa political terminology, political terms ay head of states, high level meeting. They're having a high level meeting, call it a conference. Meron ding tinatawag na pre-arranged agenda doon sa summit. So ang salitang mountain o summit ay sa terminology natin ngayon ay isang conference ng mga malalakas na bansa. Meeting ng mga political leaders na nag-uusap-usap sila. Halimbawa, yung pagkikita-kita nila sa isang lugar, ang tawag ay summit. Sa Hebrew word ay Gog. Ang ibig sabihin ay mountain. Summit yung mountain. Kaya nga yung mga umaakyat dun sa Mount Everest, sa pinaka-summit, kapag nakatungtong ka na sa pinakatuktok o summit ng bundok, ay malaki ng kagalakan para sa iyon. Pero maraming namamatay. Nakatungtong sila at pagbaba, namamatay. Bago umakyat, namamatay din. So, merong ganun. Pero ito, itong ginamit dito na Gog ay mountain. Ang pinakakahulugan dito ng Biblia, ang sinasabihan, yung Gog, yung mountain. Kasi sa mga Norseman, sa tinatawag na kahit mga Greeks, ang mga gods nila, yung sa kanilang mga kwento, yung gods nila ay nagtitipon sa mga bundok sa norte, sa summit. Yung mga great gods nila, yung mga mythological gods nila. So dito, yung summit nito ay katulad ito, ngayon sa panahon natin na to, na nagkakaroon ng summit ang mga leaders sa mundo to address critical global or bilateral issues, to negotiate on something, to make an agreement, to resolve conflicts. Example, yung G7 summit. Yung mga group of 7 na mga mayayamang bansa tungkol sa ekonomiya ay meron silang summit. Meron namang summit ang tinatawag na North Atlantic Treaty Organization. Mga bansa na kabilang sa mga military armadong bansa ay meron silang summit. Tulad niya, matapos yung gulo ng Israel tsaka Iran, ay mag-uusap sila sa summit upang mabigyan nila ng solusyon anuman ang pangyayari na to sa mundo na nagaganap. May binanggit din dito, makikita natin dito, sabi, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog. The land of Magog. Ang tanong, what is the land of Magog na binabanggit dito? Madidiscover din natin ito sa Bible at sa kasalukuyan nating panahon dahil meron tinatawag na etymology na simula ng salitang iyon, may ugat na salita na pinagmulan at ngayon ay malalaman pa rin natin. Ang ibig sabihin ng Magog, this is beyond Gora, beyond the summit. Sa panahon ng mga Hebrew people, ang Magog ay tinatawag nila Mountains of Caucasus. Yung Caucasian Mountains doon, yung farther north na sa dulo ng Armenia, Caucasus, kung tawagin, Caucasus, lagyan. Tapos yung sa Turkey, sa parte ng, kung saan humimla yung arko ni Noah, at sa malayo pa rin sa norte. So, Caucasus ang tawag ron. Yung Caucasus,
ginagamit din in a government terms or political terms kapag nagmi-meeting yung mga leader, di ba? Sinasabi na sa atin sa Pilipinas yung mga senador, may caucus tayo sa Sunday, doon natin pag-uusapan yung impeachment, mga ganon. Caucus ang tawag. Kaya caucuses, doon nila nakuha yon. It's another form na ibig sabihin ng Gora, mountain sa Russia, Gora, at sa Hebrew ay Gog, na ibig sabihin ay summit o mountain, at yung sinasabi rito na Magog naman ay, ang ibig sabihin nun ay mountainous beyond caucus. So, ibig sabihin, merong conference beyond sa mga worldly activities o nangyayari sa mundong ito. So, caucus, another na word, na group ng mga leaders na may caucus o pag-uusapan o agreement na gagawin. Caucuses are meeting run by political parties that are held at the county, district, or precinct levels o yung mga city. Kaya sa atin, mayroong caucus din. Yung mga congressman natin, tsaka senador. May mga caucus silang binabanggit. Dito nang galing sa salita na yun. Dito nang galing sa salita na yun na tinatawag na Gog and Magog. Kasi, ang mga leaders ay nag-uusap sa mataas na bundok, sa mga hills and mountains. Maaaring sasabihin ninyo, paano mo napatunayan yun na doon nag-uusap? Kapag may kausap na mataas na pamunuan, doon sila sa higher elevation na sila lang. Sila kasing leader, head ng mga government nila. So, paano mo nalaman na ganun nga yan? Tingnan nyo si Moses. Saan siya kinausap ng Diyos? Sa Mount of Sinai. Doon sila nagkaroon ng caucus ng Diyos, usapan ng Diyos. Doon nagkaroon ng tinatawag na agreement doon sa summit ng Mount Sinai, at doon niya binigay ang Ten Commandments at yung mga kautusan, Levitical laws, at saka yung mga utos niya sa tao na ang propeta ay hintayin ninyo sapagkat siya'y darating, yung tunay, yung propeta talaga na siyang tatawagin na Star of David, Seed of Jacob. So dito, pulungan ito ng mga leader. Yung sinasabi rito sa Ezekiel na Gog to the land, from the land of Magog, from the land of the far north Caucasus, yung mountain of Caucasus, anong kasunod no? Pag diniretso nyo yun, far north ang tawag ron, nandun na yung tinatawag na European Union. Mga Europeans ang nandun. Sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng caucus ay a group of people or nations united to promote and agreed upon cause, para i-promote nila yung kanilang napag-usapan. Ayun ibig sabihin ng caucus. It's also a close meeting of a group of persons belonging to the same political party or faction, usually to select candidates or to decide on policy. At dun din sa caucus na yon, dun sila mamimili ng isang one leader only. Dun nila pipiliin ang Antichrist na siya ding leader ng isang bansa. At yung bansa na yon, binanggit na ng Revelation chapter 1, isa sa mga 7 churches na kinalalagyan ng church noon ay ang Asia Minor, now modern Turkey, which is yung nasa gitna nun is Anatolia. Doon sa Anatolia na yon, doon nanggaling ang mga binabanggit na taga-Caucasus, beyond the Magog, yung far north, na mga lahi ngayon. European Union. The Antichrist forces, they were coming from, in Ezekiel chapter 38 verse 5 hanggang 13, saan sila manggagaling?
yung mga forces na gagamitin niya ay merong magjo-join dito sa caucus na ito, which is mountain, which is Gog, from the land of the far north caucus na Magog. Una ay Persia. Alam natin Iran ngayon. Kaya yung galit ng Iran sa Israel ay ganun pa rin. Nagsimula silang magalit sa bawat isa noong 1979. Diyan din minasakir sa Olympic noon. Nung mayroong Olympic, ang mga athlete ng Israel. Kaya wala ng Israel ngayon na nagjo-join sa mga competition. Sa mga anumang sports o events. Yun ang huli noon. Makikita ninyo, nung sa basketball noon, natalo ng Pilipinas yung Israel yata yun, naging champion sila. Yung sa panahon nila Senior Loizaga, hindi ko alam kung sino pa nung una noon. Wala na akong matandaan. Si Jaworski kasi parang kailan lang siya noon eh. So doon ay naging champion sa Asian game yung Pilipinas. Una, natalo yata nila yung Israel noon. Pangalawa, yung Israel yata baka nanalo na noon. Nakalimutan ko lang yung istorya noon. Pero tumigil sila sa pagsali sa Olympic dahil nga ay minasakir yung mga Jewish athletes noon sa isang hotel ng mga Iranians. At yung Iranians ay pinatalsik noong 1979 ni Ayatollah, so 46 years ago, 47, ganun, mga 46 years ago, ni Ayatollah Khamenei, yung Shah of Iran, at siya ay tumakbo yung pamilya niya sa Europe, sa France, doon na sila nagtago until now. Yung mga tinatawag na Islamic Revolution Army ng mga Ayatollah ang nag-ahari ngayon. Recently, binomba ng Amerika yung nuclear laboratories nila na 3. So dito, yung Antichrist forces, ang kanyang mga forces ay manggagaling, merong magjo-join o manggagaling sa Persia, which is Iran, Ethiopia and Sudan, Libya, eto pa, sa Gomer. Matatanong ninyo, ano yung Gomer na yun? Sino yung Gomer? Isa yon sa mga anak, kaapu-apuhan ni Japhet. Si Gomer, sa Hebrew word na Gomer, ang ginamit ay completion. To complete the purpose, completion. At hindi nyo ba alam na, papalam ko sa inyo, yung salitang Gomer sa Hebrew, yung salitang Gomer, ibig sabihin ay completion, ibig sabihin ay gamar. Gamar. Yung gamar ay germa, Alman, na naging Alme, Aleman, Alemanya, Germany. So yung Germany, which is Gomer, ay kasama yung puwersa ng Germany. Ikalima, Togarma. Yung Togarma, yung binanggit na binasa natin una, Togarma, the farther northern part na Togarma, isa rin yun sa lahi ni Japhet. Mga lahi ni Japhet yun. Ang Togarma ay, yung lahi ng mga taong ito ay nasa Turkey. Nagsimula sila sa Anatolia, sa Turkey, modern Turkey ngayon. At yung mga Togarma na to, Cimmerians sila, Scythians, sila yung mga merong swords, may pana, at nag-move sila sa Europe noong mga sinaunang panahon na yon, nung wala pang mga tinatawag na mga Christianity, wala pang tinatawag na Islam religion. Itong mga tribes na ito nag-move. Kaya tinawag sila mga Germanic tribes also. Nag-move sila
sa Eastern Europe, diretso sa North. Nakarating sila doon sa mga Latvia, Lithuania, Sweden, at sila yung Togarma. Ang ibig sabihin ng Togarma is a bone crusher. Yung mga bone crusher tinawag, alam nyo kung ano sila. Yung mga Vandals na sumalakay noon sa Roman Empire, di ba? At hindi lang yun. Sila rin yung mga Vikings. Mga Vikings. Yung lahi ng Togorma ay sila rin yung mga Vikings na mayroong mga sungay sa helmet nila at ang dala nila yung mga mabibigat na mga wooden na mayroong mga copper. Binabali nila yung braso ng kalaban. Bone crusher ang tawag sa kanila, mga Vikings. Babaliin nila yun para hindi na makalaban. Babaliin nila yung bungo, yung ulo ng kalaban. At barbaric talaga. So, bone crushers ang tawag sa kanila. Togarma to the farther north. So, ang mga binabanggit na to ay mga Europeans na ito. At sa Gomer nga pala, kung ito ay German tribe, marami kasing German tribes noong panahon na yon na yung Roman Empire ay sinasalaki ng mga Germanic tribe. Actually, yung pumako sa Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, di ba? Ang mga pumako sa Kanya, ang humuli sa Kanya, at pumako sa Kanya, ay mga German soldiers yun. Kasama sa Roman Empire kasi ang Germany noon, pati Spain. So, sila yung humuli. At yung sumaksak sa tagiliran ng Panginoon, isang German yun. German na kabilang sa Roman Empire. At kaya makikita ninyo na yung mga na-convert na mga sundalo noon sa Roman Empire, bumalik doon sa Germany and then they spread the gospel also. Kasi nakita nila yung nangyaring himala. So yung mga Togorma, ang lahi Togarma, ay sila ay nasa farther north, which is Europe. European race and European Union. At sa verse 30 naman, isa pa sa kasama ng Antichrist na lulusob sa Israel, papaikutan niya ng kanilang tinatawag na international forces ang Israel, ay ang Sheba at Dedan. Ang Sheba at Dedan ay mga Arabo. Kumakatawan sila sa Arabo. Yung Sheba and Dedan ito yung dalawang anak ni Jokshan, na anak ni Ketura kay Abraham, yung third wife. At sila ang gagawin nila, sila yung mga Saudi people din. Sila yung mga Arabic people, mga Arabo. Ang gagawin nila, yung ekonomiya, ay bibigyan nila papatungan nilang ang Israel ng sanction. Mga sanction ang gagawin nito. Kasama si Tarshish sa verse 13 na makikita nyo. Si Tarshish ay ang modern Spain. Kasama yan. At actually nga, hindi na kinikilala ng Spain ng Israel. Maalala nyo yung mas kinilala pa ng Spain yung Palestine. So, ito yung mga bansa na to na in the future, sa verse 7, this group of people or country will invade Israel. Bakit marami sila? Kasi ang Israel, sa panahon na i-invade sila, ang Israel, ay meron tinatawag na powerful military. May army sila, maaring meron silang mga higit pa sa nuclear warheads. So, ang mga bansang ito ay, ang gagawin nila ay i-embargohin nila ang Israel at papatawan nila ng mga sanctions at by military force ay sasakupin nila yung Israel. Papaikutan nila yung Israel, especially Jerusalem. Sa panahon na yon. Kasi, ang Antichrist, ang mauupong leader ng union na ito ay none other than yung magiging leader ng Turkey. Kasi ang Turkey, tandaan nyo
he can command yung mga Islamic countries sa paligid ng Middle East, kasi ang Turkey ay Islam din sila. Yung mga tao ng Arabs ay doon din nagpunta. Parang melting pot yun, yung lugar na yon. Kaya nandun din yung ibang lahi ng mga Hudyo. Kaya ang magiging leader na to ay sa lipi ni Dan. Kita nyo, wala na si Dan sa 12 tribes. Inalis na siya. Kasi siya sa lipi niya magmumula ang tinatawag na Antichrist. Yung lipi ni Dan, tumalikod na sa Diyos. Kaya nga, sabi ng maraming mga Bible scholar, yung mga Danes, yung mga taga-Denmark, they don't believe in God. Ay doon na napadpad ang mga lahi ni Dan nung itinapo na nung first wave ng pagtapon sa kanila ng mga kalaban nilang mga Babylonian. Ay sila ay tinapon. So si Dan napunta ng Togarma, farther north, at kung sila man ang napahalo doon sa mga taga-Denmark o yung Danes, kita nyo, 90% yata ng populasyon doon, they don't believe in God anymore. So, hindi sila naniniwala sa Diyos na. Ang sabi dito sa verse 16, they come up against Israel so that, so that nation may know me. Ang mga bansang ito, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng idea at saka kagustuhan ng salakayan ng Israel. Para they will know, para makilala nila kung sino ang Diyos. Kasi yung mga puwersa ng military, ang kanilang pinangangalandakan na Diyos. Ibig sabihin, even God of heaven and earth cannot stop us by doing this because we have weapons. We have weapons of mass destruction. We have weapons that can hit the moon or that can destroy earth. Ganon ang mga tao sa panahon na darating na yon. So, ang sabi ng Panginoon, kaya niya dinala yung mga tao na yon, they come up against Israel so that nation may know me, para makilala ng mga yon. Yung mga nation, yung mga Gentile nations na yon, na may know me that the Lord God is the Almighty and powerful God. Sa Revelation chapter 13 verse 3, makikita ninyo, yung Antichrist ay manggagaling sa Asia Minor, which is Turkey, at ang Antichrist ay may dugong Hudyo sa lipi ni Dan, at siya ay isang Turkic. Makikipagdeal ang Israel in exchange of what? Possible para maitayo nila ang Third Temple na matagal nilang gustong itayo na mga Zionist movement. At ganun din yung mga political party ng Israel, yung Likud Party. Ayun ang gusto nila. Maitulak nila palabas ng Jerusalem sa west side, yung mga sa west side, yung mga Palestinian, sa West Bank, doon pabalik sa Jordan. So makikipag-deal sila. Pero alam nyo ba na halos mangyayari na yung pagdidil na yun eh. Kung naalala ninyo, yung isang leader ng Israel, si Yitzhak Rabin. Natatandaan ko to nung 1995, October 4, 1995, inassassinate siya. Inassassinate siya ng isang estudyante ng law, Israeli law student, at saka siya ay kabilang sa student ultra-nationalist movement na ayaw nila na makikipag-deal ang Israel sa anumang bansa, sino mang nation, especially not Jew, ay ayaw nila. So, ang ginawa ni Yigal Amir, siya yung bumarel kay Yitzhak Rabin noong 1995, ay dahil si Yitzhak Rabin ay nakipag-deal doon sa Oslo Accords, doon sa Togarma, Oslo.
sa caucus, sa Togarmah, sa summit, nagkaroon ng summit eh. Ang tinawag ay Oslo Accords. Doon nag-sign. Ang leader ng PLO, yung Palestinian Liberation Organization, yung leader nun. Tandaan niyo, dalawa yung Palestinian state na nandun sa Israel. Isang Gaza Strip, yung binomba nila ngayon, binobomba, yung durug-durug na. At yung isa pa sa West Bank. So sa West Bank yung yung malapit sa Jerusalem. So yung peace deal na ito ay para ang Gaza Strip tsaka West Bank ay magkaroon ng self-rule. So itong Yigal Amir na to ay hindi pumayag. Kasi maaaring siya ay nagbabasa ng Biblia tulad ng Ezekiel na to. Maaari. Dahil estudyante siya, matalino siya. And then he assassinate Yitzhak Rabin. Dahil nga ayaw ng mga estudyante, yung mga bagong henerasyon ng student ng Israel na magkaroon ng separate na estado ang mga Palestinian na alam nila na sila ay hindi tunay na Jew. Sila ay mga galing sa iba't ibang bansa ng Arabia na sinakop lamang yung lugar na yun, which is true. Talagang dumating lang sila ron. Hindi sila ang original doon. Nag-sign si Yitzhak Rabin sa Oslo, yung Oslo Accords na tinatawag noong 1993. At noong 1994, 1995, meron ng mga rally-rally noon. But noong 1995 ay na-tsempohan si Yitzhak Rabin, siya ay namatay. At nawala yung deal. Bumalik yung mga Israeli sa mga settlement nila na matagal na silang nandun. So, binalikan nila yon. So, makikita natin dito na sa panahon na lalabas yung Antichrist, ay makikipag-deal ang Antichrist na nanggaling doon sa sinasabi ng Revelation na isang Turkic national na may dugong Jew na leader ay magsasay ng Israel sa pagtitiwala na hindi siya maibebenta sila ng leader na yon sapagkat may lahing Jew at siguradong sa lahi ni Dan yon at sila ay nagkausap at kung sino man ang Prime Minister ng Israel sa panahon na yon ay siya ay na-trick mag-sign ng 7 years at pinayagan siya na ma-build yung third temple, yung Israel pinayagan na at hindi na nakapalag yung mga Islamic countries sa paligid ng Israel sapagkat ang nagsalita na ay yung kinikilala nilang leader na ang military might niya ay malakas sapagkat siya ay member din ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, mga NATO forces ay siya ang nagko-command, siya ang naging pinaka-head na, ay makikipagdilang Israel. Although ang Israel ay meron siyang military power, merong tinatawag Air Force, merong Navy, pero ang gagawin ay para matigil ang gulo, ang magkaroon kayo ng kapayapaan ay surrender your weapons o yung enrichment mo ng nuclear o uranium o whatsoever na bagong mga explosive na maaring gamitin ng Israel ay ititrick siya ng Antichrist. Ititrick siya. At sila'y papayag kapalit ng place of worship maibalik sa kanila. Kasi ang paniniwala ng mga Zionist movement, ang paniniwala nila ng mga theocratic na mga Jews na kapag naitayo na yung templo ay sila na ang magururul sa buong mundo sapagkat darating ang hinaantay nila na Messiah. Yung Messiah, hinaantay na hindi si Kristong nasa isip nilang Messiah, kundi yung darating na Messiah. Sa mga Islam naman, sa mga Muslim naman, lalo na yung mga Shiite Muslim, ang paniniwala nila, ang darating na Messiah nila ay si Mahdi. Si Mahdi, yung batang nawala ng 5 years old at pagbalik niya, malaki na siya ay isang savior na. Yun ang paniniwala nila. Kaya ito ay maaring nagkaroon ng naplansya nila yung mga hindi nila pagkakaunawaan tungkol sa religious side, kaya pumayag ang Israel
na mag-sign ng 7 years. At 3.5 years ay makikita natin doon ay yung Antichrist ay come and go sa Israel. Come and go sa Israel. At yung templo doon ay tayo na. At may celebration ng mga Jew. Bumalik na yung pagsusunog nila ng mga tupa, baka. Pero walang walang Ark of the Covenant. Kokopyahin ulit nila yung dati. Pero yung Ark of the Covenant ay wala doon. Ngayon, kung makita man nila yung Ark of the Covenant, which is imposibleng mangyari sa sa Revelation, yung Ark of the Covenant ay nasa langit na. Nakita ni Apostle John sa Revelation na nandun. Kasi nga, kinuha ng Diyos para ma-avoid, ma-prevent na sambahin ito ng mga tao. Isipin nyo kung nakita yun, di sinamba yun. So, yung Ark of the Covenant ay wala. Kung sakaling makita man nila yung Ark of the Covenant, ay ito na yung tinatawag na end of times na sinasabi ng Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, na kapag nakita ninyo nakatayo yung abomination that causes desolation doon sa templong pinagawa nila, doon sa tinatawag na third temple na pinatayo nila, ay malapit ang kawakasan. Sapagkat ang abomination na binabanggit dito, tulad ng nakaraan na sinabi ko, ay yung mga sinful, mga makasalanang ginagawa ng mga tao. At yung Antichrist ay papayagan din nila doon sa plaza nila, doon sa templo na ginagawa nila, na lumakad-lakad doon at sasabihin, siya ang Messiah. Siya ang naging tagapagligtas ng mga Hudyo kasi nga nag-sign ng deal. Siya ang tunay na tagapagligtas. Ngayon, yung mga mga tinatawag ultra-orthodox Jews, yung mga far-right na mga Jews ay hindi papayag. At ang gagawin nila, sila ay maggagawa ng kaguluhan. Sabi sa Revelation, mababasa nyo doon. Kahit sa Book of Daniel, at doon na magkakaroon na ite-trade at magkakaroon ng treachery, magiging traitor sa bawat isa yung mga Jew. Sapagkat mayroong mga Jew na tinatag na secular Jew, okay lang sa kanila, may mag-party-party doon. Ito mga ultra, hindi sila papayag. At mayroong mga Jew na, ang sabi ng Biblia, sa panahon na yon ay tatanggap sa Panginoon. Sapagkat doon magpapalitaw ang Diyos ng dalawang witness. At yung dalawang witness, ang sabi sa Revelation chapter 11 verse 3, ay mangangaral lang 1,260 days, which is 3.5 years, at magpaprophesy sila. At ang sabi ng Biblia, sila ang dalawang witness na tinatawag na 2 olive trees, dalawang olive trees. Yung kanilang simbolo ay dalawang olive trees. Alam natin kung ano yung olive trees na sinasabi, simbolo ng commands ng Panginoon, yung tinatawag na 10 commandments niya. Yung dalawa na yon, yung kumakatawan sa Old Commandments o Old Testament, at yung isa ay kumakatawan sa New Testament. At etong dalawang ito, ang sabi, tinatawag rin silang 2 lampstands. Dalawa silang lampstands, yung merong 7 di ba? Yung parang ganun-ganun na merong dalawang lampstands, kumakatawan ito sa tinatawag na Old Testament and the New Testament. Kumakatawan ito sa mga Jew at sa mga Christians. At yung dalawang ito ay mangangaral. Sapagkat sabi ng Zechariah chapter 4 verse 14, "These are the 2 anointed ones who stand beside the Lord of the whole earth." Sila yung ipapadala. At marami nagsasabi ng mga theologian na sila ay posibilidad na si Enoch at si Elijah, sapagkat sila lang hindi nakaranas ng kamatayan. At mararanasan nila na ang kamatayan sapagkat ipapapatay sila ng Antikristo. Sapagkat yung Israel, dahil napaikutan na ng mga foreign forces, ay maglalagay sila ng tinatawag na puppet government. At yung puppet government na ito, yung binabanggit ng Revelation, na yung mga masasamang espiritu, yung mga frogs, merong masasamang espiritu ni Satanas. At ang mag-ahari dito ay ang Antikristo, yung
yung utos niya. Although yung seat of power niya ay nasa Turkey at siya, ang mandate niya, siya ang pinuno, elected na siyang pinuno ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, yung tinatawag na Far North Togarma. Subalit itong dalawa na to, bago sila mapatay ng Antichrist at ng mga ibang Hudyo na pumanig sa Antichrist, kasi may mga Hudyong pumanig sa Antichrist. Ang sabi rito, they will preach the gospel, and then maraming mga Jew, Hudyo, ang mako-convert kay Kristo, na ating Panginoon, sa bawat tribes of Israel. Ang sabi, 12,000 each tribes. So, magkakaroon ng totality na sa panahon ng 3.5 years ng pangangaral nila ay ang mga naligtas na mga Hudyo sa panahon na yon ay 144,000. According to Revelation chapter 7 verse 14, tinatakan ang mga salipi ni Judah, salipi ni Ruben, salipi ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, Manase, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Makikita ninyo wala si Dan. Hindi na isinama si Dan kasi siya ang kauna-unang tumalikod sa Diyos nung nahati ang Northern Kingdom ng Israel sa Southern Kingdom. Revelation chapter 7 verse 9, after these things I look, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, people, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with the robes with palm branches in their hands. Verse 10, and crying out with a loud voice, saying, salvation belongs to God, to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. Dito, bago dumating ang Panginoon, iikot na ang 4 horsemen sa mundo ng 3.5 years. Kasi sabi, kung di pa iksi ng Panginoon, walang mabubuhay. Yung 4 horsemen, nandiyan yung tinatawag na deception, which is yung white horse. Tapos, war, pestilence, diseases, at yung mga pagkain ay, dahil sa embargong nangyayari, ay tataas ang bilihin. Apektado ba yung buong mundo? Halimbawa, Pilipinas o yung ibang mga bansa sa Pilipinas o sa Asia? Affected. Kasi kung anong nangyayari sa Middle East ay maapektuhan kasi ang puso ng ekonomiya ng mundo ay sa Middle East dahil sa oil. So, dito mangyayari, Middle East, pagkas affected ang Mediterranean, which is Europe na yung katabi. So, affected yung mga nasa dulong bahagi ng Asia. Affected lahat. So, kinakailangan sumunod ang presidente ng Pilipinas o sino mang bansa sa Asia, Southeast Asia, sa sinasabi ng mga leader na nandun sa United Europe, yung forces na, yung mga agreements, yung bawat summit na ginagawa nila, pag-uusap. Kasi, part na ang Pilipinas o sino mang bansa sa sinatawag na One United Government. One government only. At yung one government na yun, although marami silang iba't ibang bansa, ay meron tinatawag ng currency na susundin. Subalit yung currency na ito ay hindi na ito sa form ng mga pera bills, paper bills, hindi. Sa pamamagitan ng tatak. Lahat ng populasyon ng mundo ay meron ng tatak bago pa sa pag ipinanganak, lalagyan ng tatak. Anong tatak yun? Karagman tawag ron, inooperahan ng balat. Isinuot yung, kung ito man ang sinuot, yung tinatawag na parang small microchip, tapos inlaki lang, maliit pa sa butol ng bigas, ay didikit ito sa kamay at sa noo. At doon ididikit na doon sa pinakabungo mo sa noo o saan man sa parte ng ulo mo. Isa yon. At meron ng tinatawag na iris scan, ini-scan na yung mata. Malalaman na ikaw yun. At dahil nagnanakawan na sa credit card, di ba? Minsan mawawala mo pa. Yun, meron ka, sarili mo. Pag wala kang kamay, naputol yung kamay mo, meron ka pa isa sa noo. Dalawa yun eh. Sa kamay dito, tsaka sa kanan, tsaka dito sa noo. Whatever, kaliwa, kanan. Basta meron ka sa kanang kamay o kaliwa, at meron ka sa noo. Kaya, bawat punta nyo sa mga building, yung mga federal building o sa mga building ng mga gobyerno ng buong mundo,
ay wala ka ng susi, wala ng code, kundi yung nandun. At nadedetect rin ng science yung anumang sakit meron ka dahil sa microchip na yon, nadedetect. At nadedetect din kung ano yung kung anong memory ang iniiwan mo sa brain mo, yung wavelength ng brain mo ay nakukuha na kasi malalaman nila kung hindi sumasamba ang mga tao sa Antichrist na yon na nandun sa tinatawag na Mediterranean. Malalaman. Kaya yung hindi raw sumasamba, yung mga magrarally, yung mga ano, ay ipapatay. Ipapapatay niya. Bakit? Magpapadala ng drone, babagsakan sila ng apoy, sabi ng Biblia. Mula sa langit. Drone yun, drone. So, ganun ang mga mangyayari niya. Magiging high-tech ang lahat. Ang Israel, dahil isinuko nila ang military nila, nag-sign sila ng peace deal sa Antichrist na hindi nila nalalaman na Antichrist kasi nga may laing Hudyo. Akala nila totoong Hudyo yon, ay sila ay naloko at na-prevent yung self-defense na gagawin ng Israel, sila ay natalo. Doon darating ang mga sakuna. At pagbaba ng Panginoon Kristo, magkakaroon muna ng malakas na earthquake, ay sabi ng Biblia. At mapaflat yung mga bundok sa bawat lugar. Pero yung Jerusalem ay mananatiling hills. At doon ibababa niya yung kanyang trono. Magkukulaps, pati yung tinayo nilang third temple. Magkukulaps yun. Yung templo ng Panginoon ang isa-set up niya sa mountains of Jerusalem. At doon mag-ahari ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon, millennial reign niya. At ang sabi ng Biblia, Jeremiah chapter 3 verse 17, "And that time Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts." Wala nang mga taong ang puso nilang masama ang susundin nila sapagkat nandoon ang Panginoon. Yung liwanag ng Panginoon ang makapagbabago na sa puso ng mga tao, Hudyo man o hindi, sa panahon na yon. At yung mga tinubos ng Panginoon, nakaabot ng rapture of the church at nakaabot sa yung sa muling pagkabuhay, sa second coming niya, ay kasama niya mag-ahari doon sa Jerusalem na hindi na sila namamatay. Hindi na po tayo mamamatay. Kamen ko, pero yung mga madadatnan ng Panginoon, madadatnan natin sa mundo, sila muli yung dadami. Tayo ay parang mga anghel sa langit. Kamen ko tayo from the temple doon sa Jerusalem, sa heaven, ay tulad ng panaginip ni Jacob na yung kaharian ng Diyos, yung langit, ay ang mga anghel babad panaog sa hagdanan. Ganun na ho tayo nun. Wala na tayong kamatayan, pero tayo nakakababa muli. Nakikita natin ang bagong mundo na sa loob ng 1,000 taon ay paghaharian ng Panginoon. At pagkatapos ng 1,000 taon ay pakakawalan yung si Satanas para makapandaya uli. Pupuntahan niya yung land of Gog and Magog again. Yung land of Gog and Magog, the far north, pupuntahan niya. At yung Magog, yung kahabaan ng Magog hanggang Russia, hanggang Asia na, ay gagather niya yung maraming tao para sa last battle. Habang nagmamarcha sila, sa daanan pa lang kung saan man sila dadaan, ang sabi ng Biblia ay babagsakan na sila ng mga apoy ng Diyos at buhay silang huhulihin ng mga anghel ng Diyos kasama si Satanas at itatapon, idedeposito dun sa impyerno mismo. Ang impyerno ay hindi nilikha ng Diyos para sa tao. Originally nilikha yan para sa mga fallen angels. Ngunit, ang fallen angels ay maraming madadalang mga kaluluwa ng mga tao na kasama nila para maghirap doon sapagat ang mga taong ito na sumunod kay Satanas ay hindi magkakaroon ng another second chance para makapasok sa langit. Wala na ho. That's it. Tapos na po ang lahat ng bagay. Maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pakikinig. At lagi nating tatandaan na sa mundong ito, ang anumang pangyayari ay nakatakda na sa Biblia. At alam natin, nakikita natin ang gaganap sa Israel. Ang Israel po ay bayan ng Diyos. Sa ayon natin sa gusto, ay sila ay mga anak, kaapo-apohan ni Abraham na iniligtas ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. At sa susunod po muli, ay kung gusto niyo po mag-subscribe, willing po kayo mag-subscribe, ay kalayaan niyo po yon. Maraming salamat. Dito po inyong kapatid,
pananampalataya si Brother Joe ng Karaoke, pananampalataya at katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.